Kamusta? Maligayang pagdating sa Paris Gardelion. Ngayon, papunta tayo sa Milan. Maglalakbay sa executive class ng Frecciarossa high-speed train ng Trenitalia na tatawid sa Alps. Kumpleto ang biyahe natin ngayon. Mabilis, maginhawa at may magagandang tanawin sa Europa. Samahan mo ako at maranasan ang biyahe mula Paris papuntang Milan sakay ng high-speed train ng Italia. Nagsisimula ang ating biyahe sa Paris Gardelion. Binuksan noong 1849 ang Gardelion ang hilagang dulo para sa mga high-speed train papuntang timog ng Pransya, Switzerland, Spain at Italia. Ang Gardelion ang pangalawang pinakabalang istasyon ng tren sa Pransya pagkatapos ng Paris Garden na pinaglilingkuran ng mga high-speed panloob na lungsod at lokal na tren para sa 100 at 2 milyong pasahero bawat taon. Kahit kilala ang Pransya sa TGV network, hindi tayo sasakay sa kanilang Société Nationale de Chemin de Fer Français. Ngayon, maglalakbay tayo kasamang Trenitalia at nasa platforma C ang ating tren, isa sa mga Frecciarossa Mille high-speed trains ng Trenitalia. Ipinakilala noong 2015 ang Frecciarossa Mille ang pangunahing tren ng Trenitalia, dinisenyo para umabot ang 200 at 25 milya kada oras. Bagamat 10 taon na ang mga ito sa ngayon, mukhang bago pa rin sila at ang kanilang modernong disenyo ay nauna pa rin sa panahon. Naglalakbay tayo ngayon sa executive class, ang pinakamataas na klase ng serbisyo sa Trenitalia. Ang nakalaang bagon ay matatagpuan sa unahan ng tren na yon at pag-akyat natin, papasok tayo sa marangya at eksklusibong executive cabin. Mayroon lamang 10 executive seats kaya't napaka-eksklusibo talaga ng klase ng serbisyong ito. Ang ticket natin ngayon ay nagkakahalaga ng 250 euros o $304 na medyo mahal, pero kasama na rito ang 2 pagkain, maraming inumin at isang nakatalagang attendant sa bagon. Makakaupo tayo sa mga komportableng upuan sa 6 na oras at 50 minutong biyahe papuntang Milan. Habang naghahanda kami, umalis kami ng tama sa oras mula Paris, dahan-dahang paalis ang tren papuntang Eljevay Sud-Este. Mabilis na kaming tumatakbo ilang minuto matapos umalis sa Paris. Mabilis lumilipas ang tanawin sa bintana habang papunta kami sa unang hintuan sa Lyon Part-Dieu. Dahil sa 7:30 AM ang alis, agahan ang unang gagawin namin. Binigyan kami ng menu, tissue at bote ng tubig bilang panimula. Nag-aalok ang menu ng maraming pagpipilian para sa almusal, tanghalian at hapunan na libre lahat. Para sa almusal, pinili ko ang egg bites, club sandwich at cappuccino. Imihay ng pagkain gamit ang tamang pinggan at Frecciarossa na tatak sa mantel at napkin. Masarap ang pagkain, lalo na sa high-speed na tren at malasat malambot ang cappuccino. Magandang simula ito ng umaga namin. Habang kami kumakain, mabilis na dumadaan ang tanawin ng kanayunan ng Pransya sa bintana, mga bayan at sakahan na lumilipas. Pinanggungunahan ng Société Nationale de Chemin de Fer Français, TGV ang high-speed na serbisyo sa Pransya na may maraming biyahe papuntang Lyon at timog pa. Hawa din ng Société Nationale de Chemin de Fer Français ang lahat ng baraha pagdating sa mga internasyonal na serbisyo kasama ang kanilang TGV na biyahe papuntang Milan at Barcelona at ang kanilang TGV Liria na serbisyo papuntang Switzerland. Noong 2021, inilunsad ng Trenitalia ang Milan to Paris Frecciarossa high-speed service, naging unang kakumpetensya ng Société Nationale de Chemin de Fer Français sa rail market ng Pransya. Kahit matagumpay ang internasyonal na serbisyo, may ibang plano si Inang Kalikasan. Nagkaroon ng pagguho ng lupa noong Agosto 27, 2023 kaya natigil ang lahat ng biyahe ng Riles mula Lyon papuntang Milan. Nakatakdang magbalik ang serbisyo noong Agosto 29, ngunit patuloy itong naantala. Sa wakas, noong Abril 1, 2025 muling nagbalik ang serbisyo sa pagitan ng Paris at Milan na may 2 biyahe araw-araw pabalik at pabalik. Bagaman hindi kami sakay ng unang tren matapos magbukas ulit, 3 buwan pa lang ang serbisyo ng linyang ito nang kunan ang bidyong ito. Sa 300 kilometro kada oras, parang saglit lang ang biyahe ng 2 oras mula Paris hanggang Lyon.
Dito rin kami sumakay dati sa executive class kasama si Fresia Rosa. Pero ngayon, tutuloy na kami papuntang Alps. Tapos na ang almusal, kaya oras na para silipin ang executive class sa Fresia Rosa Mili. Ang executive class ay may 1 by 1 na upuan at may 10 upuan lang kada tren, kaya bawat biyahe ay talagang eksklusibo. May pagitan na 1.5 metro bawat hanay, kaya maluwag ang espasyo para sa mga paa. Dahil walang amenities sa harap, lahat ng kailangan ay nasa mismong upuan. Ang tray table ay nilalabas mula sa armrest at ini-extend sa upuan. Ang storage, power outlet at USB port sa likod ng upuan ay inilipat na sa gilid ng pader ng upuan. Kinokontrol din ng mga button sa tabi ng seat controls ang ilaw sa pagbabasa sa ibabaw ng balikat. Isa sa pangunahing tampok ng executive class ay ang adjustable na upuan. May electronically controlled backrest at legrest ang bawat upuan, kaya madaling baguhin mula tuhid hanggang lounge chair na posisyon. Ang bawat upuan ay maaari ring iikot upang humarap sa direksyon ng biyahe o bahagyang itagilid patungo sa bintana, isang bagay na makakatulong upang mapabuti ang ating paglalakbay pagdating natin sa Alps. May overhead luggage rack sa itaas ng upuan at ang malalaking gamit ay pwedeng ilagay sa vestibule. Gaya ng inaasahan, napakakomportable ng mga upuan. Maganda ang kulay champagne na leather at kutson at ang hubog ng sandalan ay tumutulong sa katatagan ng pasahero sa mabilis na likuan ng LGV Sudeste. May conference room ang executive class para sa mga nagbibiyahe sa negosyo. 5 upuan lang ang nakapalibot sa mesa na para sa pagtatrabaho habang naglalakbay. Matatagpuan ang banyo ng executive class sa dulo ng unang bagong tren. Maliit pero functional ang pasilidad na may malinis na lababo, inidoro at LED na ilaw. May libreng wifi at complimentary na libangan na available sa loob ng aming tren. Kapag kumonekta ka sa network, mapupunta ka sa Frecha Play landing page na may mga pelikula, palabas sa telebisyon at iba pang libangan. At syempre, kasama ng koneksyon ang totoong Wi-Fi na may bilis na maayos sa 5.71 megabits kada segundo. Habang sumisikat ang araw sa gitnang Pransya, agad kaming nakarating sa paanan ng Alps. Palapit kami sa Chambari, parang nilalamon kami ng mga bundok. May ilang minuto kaming makababa ng tren at palagi kong sinasamantala ang bawat pagkakataon para makalanghap ng sariwang hangin. Matagal na kaming mula sa high-speed lines ng France papuntang city lines sa Alps. Namumukotangi ang makinis naming Electrotreno Rapido 1000 sa mas mababagal na regional na serbisyo at ipinapakita ng European Union flag sa unahan ang internasyonal na ruta ng tren. Sa kanluran ng Chambore namin, mararanasan ang pinakakamanghamanghang bahagi ng biyahe. Ang bahagyang maulap na langit at tirik na araw ang naging perpektong likuran sa aming paglalakbay sa Alps, kung saan tila umaakyat sa langit ang mga bundok.
Walang tigil ang mga nakamamanghang tanawin. Habang naglalaho ang isang tuktok ng bundok, agad itong napapalitan. At ang matutulis na batong bangin ay kabaliktaran ng mga burol na nakita namin kanina. Ang Ilog Arc ay kasama na natin mula pa sa Chamuset, pero ngayon lang natin ito tunay na na-enjoy. Maganda mang tingnan ang matutulis na bangin, madalas naman itong nagdudulot ng problema sa riles at kalsada. At dito sa bahaging ito, nagdulot talaga ito ng problema noong 2023. Sa silangan ng Forno, 15,000 kubiko metro ng bato ang bumagsak sa riles at kalsada na nagdulot ng 19 na buwang pagsasara na nabanggit sa video. Ang huling hintuan natin sa Pransya ay sa Modin, gitna ng Alps. Mas mahaba ang hintuan sa Modin, kaya may mga 10 minuto tayong makakababa ng tren. Napakagandang tanawin at napakagandang likuran. Pagkatapos magpakasawa sa sikat ng araw at sa ganda ng tanawin sa harap natin, balik na tayo sa loob ng tren para magpatuloy. Pag-alis sa Modan, tumawid tayo sa Italia at mainit tayong sinalubong ng Italian Alps. Tanghali na nang makarating tayo sa Italia. Una, binigyan kami ng sparkling wine, pagkatapos ay tinapay at pampasimula na prosciutto at keso. Habang lumalabas tayo sa Alps, pinagsaluhan natin ang pampasimula at sinimulan ang mabilis na biyahe papuntang Torino. Nawala ang tanawin habang bumaba tayo sa ilalim ng lungsod at huminto ang tren sa Torino, Porta Susa. Habang umalis tayo sa istasyon, inihain na ang manok na may pulang at dilaw na paminta at ginisang chicory. Hindi man mukhang pinakamasarap, masarap naman ito. Medyo kulang ang timpla ng manok pero bumabawi ang lasa ng ginisang chicory. Sana ay may kaunting anghang itong ulam na ito, pero sa kabuuan, nakakabusog naman talaga. At bilang pangwakas, isang palayok ng masarap na caramel na gatas ng kalabaw. Habang umalis kami sa Torino, bumalik kami sa 300 kilometro kada oras sa Turin de Trieste High-Speed Corridor. Nawala na ang Alps sa likod namin, agad umabot sa pinakamabilis ang Freccia Rosa Mule sa ilang minuto lang. Lumilitaw ang mga suburb ng Milan habang iniiwan namin ang high-speed na linya. Matapos ang ilang liko, lumitaw ang bunganga ng Milano Centrale sa tabi ng Riles at dahan-dahang pumasok ang tren namin sa track 4 sa dulo ng linya. Napakagandang biyahe nito. Ang rutang ito ay may lahat mula sa mabilis na takbo hanggang sa kamangha-manghang tanawin sa kabundukan ng Alps at mag-inhawang pinagdurugtong ito ang dalawa sa pinakamahuhusay na lungsod sa Europa. Ang ganda ng estasyong ito bilang hantungan. Ang Milano Centrale ay isa sa pinakakahangahangang estasyon sa arkitektura sa Europa.
Tapos na ang ating paglalakbay, kaya tatapusin na natin ang video ngayon. Kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaki ang naitutulong nito sa channel. Gusto kong magpasalamat at magbigay ng malaking shoutout sa aking mga tapat na Patreon at miyembro. Kahanga-hanga kayo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto niyo mapasama ang pangalan niyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa baba ng description. Sa ngayon, yun lang muna. Salamat sa pagsama at magkita tayo ulit.